Sa paglabas ng Gilas Pilipinas final roster, ang tanong ay sapat ba ito para makapalag sa loaded na roster ng New Zealand at Australia? For the first time in years ay walang CJ Perez sa lineup. Okay na rin para makapag-giveaway sa iba at makapahinga rin. Si CJ nagbakasyon muna, kailan kaya sa Scotty? Wala rin sa in-announce ang SPP si Juan Gomez de Leano, and now Coach Tim Cone is taking back to Ronjay Abarrientos. Sa ngayon na ang lalaki ng lineup ng Tall Blacks at Boomers, bakit si Abarrientos ang pinili? Si RJ ay tested na pure point guard, and napakalaking bagay yan sa ating team na meron talagang floor general. Yung magtitimon ng mga plays at mga diskarte o mabibigyan ng mas magandang pagkakataon sa court katulad ng kanyang ginawa sa KBL at PBA ay magandang sign yan para sa team. Ang main concern lang ng netizens ay ang kanyang depensa. Sa tingin ko ay walang problema sa height. Napatunayan naman ng Japan na kahit 5'9 at 5'6 ang kanilang mga point guard, still pwede pa rin maging effective. Nasa system na lang niya ni Coach. RJ is listed 5'11. And so si Abarrientos ang pinakamalait sa team. At kung susukatin ang buong average height ng koponan, nasa 6'5.5, run off 6'6, medyo maliit sa Tall Blacks at dikit sa Boomers. Kaya not a small lineup pa rin. Sasamahan si RJ nila Dwight Ramos, Chris Newsome at Scotty Thompson. Kasama sa lineup sila Kiambao, Tamayo at Justin Brownlee. Nagbabalik naman sila Rosario at Baltazar. And again the same centers Junmar Fajardo at AJ Edu. At magigilas debut naman si Michael Christian Phillips. So meron tayong mas matangkad na wings at mga forward. And as usual, kailangan pa rin pumutok sa tres nila Ramos, Newsome, Brownlee at Ronjay Abarrientos. And again, katulad ng mga nagdaang windows, palag kung sa palag. Pero kung hindi natin kayang katapatan ang 3-point shots ng Tall Blacks at Boomers, ay mahihirapan tayong manalo. Yan ang ating weakness na kailangan ma-overcome sa darating na window 3. Pagdating naman sa strength ng team, hindi masyadong scouted sila Balte, Phillips at Rosario. And we can say na mas defensive team to kaysa noong nakaraan. Malaking bagay kung makakasila tayo ng isang panalo dahil matik ay laglag ang Guam at lalong maging salyado ang ating pag-akyat sa second round. But for now, interesting pa rin ang lineup na ito dahil may mga bago at mayroong legit na point guard. Ang tanong lamang din ay ano nga bang chemistry ang kanilang mabubuo. Sa ngayon kung anong level naman ang maibibigay ng team na ito, still a fresh look at interesting din kung ano nga ba ang lalaruin ni Michael Phillips sa kanyang unang laro bilang local sa FIBA. Kaya good luck, tuloy-tuloy lang ang suporta kahit anuman ang maging resulta.